Sa panahong tila sunod-sunod ang trahedya sa ating lipunan, isang kwento ang tumama hindi lang sa headlines, kundi sa puso ng bawat Pilipinong nakarinig nito. Kaya ating pag-uusapan ang isa sa mga pinakamabigat, pinakamalungkot, at pinakakakagimbal na krimen na yumanig sa bansa nitong taon. Isang kwento ng pangarap na naputol, ng karahasang hindi maipaliwanag, at ng hustisyang matagal nang isinisigaw ng bayan. Ito ang kwento ng brutal na pagpaslang kay Sofia, isang 19 years old na estudyante ng University of the Philippines Diliman at anak ng Tagum City na may malaking pangarap sa buhay. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang nag-iwan ng sugat sa kanyang pamilya at komunidad, kundi nagbukas rin ng isang malalim na usapin tungkol sa hustisya, batas para sa kabataan, at ang tunay na kalagayan ng ating lipunan. Kung nais yung malaman ng mga detalye, tara, samahan niyo ako at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Sofia Marie Kukila o Sofia sa kanyang mga kaibigan ay isang masayahin, tahimik at matalinong kabataang babae. Siya ay pinanganak at lumaki sa Tagum City, Davao del Norte. Si Sofia ay produkto ng isang pamilyang kagalang-galang at may malasakit sa komunidad. Pamangkin siya ni Tagum City Councilor June Kukila. Nagtapos si Sofia ng senior high school sa Ateneo de Davao University na may karangalang third honorable mention, patunay ng kanyang sipag at katalinuhan. Bilang isang freshman ng UP Diliman, tinahak niya ang landas ng akademya sa isa sa mga pinakamahigpit na pamantasan sa bansa. Sa kabila ng hamon ng pag-aaral at layo sa pamilya, nanatili siyang masipag, simple at puno ng pangarap. Bilang isang anak, siya'y maalalahanin. Bilang estudyante, siya'y porsigido. At bilang kaibigan, siya'y mapagkakatiwalaan. Isang dalagang may kinabukasang inaasam, ngunit bigla itong nawala sa isang gabing hindi inaasahan. Nang madaling araw ng July 9, 2025, habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog, si Sofia ay nag-iisa sa kanilang tahanan sa Purok 3A, Barangay La Filipina, Tagum City. Umuwi siya para sa semestral break, ngunit ang ilang araw na bakasyon sana ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bandang 3:00 ng madaling araw, 4 na lalaki ang pumasok sa bahay ni Sofia. Layunin nilang magnakaw ng gadgets, pera at mga alahas. Sa kasamaang palad, nagising si Sofia at nakita niya ang mga sospek sa aktong pagnanakaw. Ang hindi inaasahan ay ang marahas na sumunod. Si Sofia ay pinagsasaksak ng 38 beses gamit ang kutsilyo at iba pang matutulis na bagay. Ayon sa ulat ng Soko, halos walang bahagi ng kanyang katawan ang hindi nasugatan. Pinapatunayan lang nito na ang naganap na krimen ay hindi lang simpleng pagnanakaw, kundi matinding galit at walang awang pinatay ang walang kalaban-laban na inosenteng dalaga. Matapos ang krimen, iniwan na lamang nilang walang buhay ang biktima, dala ang mga ninakaw. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang bangkay ng isang kamag-anak na nag-aalala nang hindi na siya sumasagot sa tawag. Nakita na lamang siyang duguan at wala ng buhay, na naiwan sa sariling bahay, sa lugar na dapat sana'y pinakaligtas para sa kanya. Agad na rumispondi ang mga investigador ng PNP at SOCO mula sa ulat na kanilang natanggap. Sa tulong ng mga salaysay ng mga kapitbahay, ang nakuhang record ng mga CCTV at sipag ng mga pulis, sa loob lamang ng 4 na araw, sunod-sunod na nahuli ang mga salarin. Sa loob ng 24 oras matapos ang krimen noong July 9, 2025, dalawa sa mga sospek na nasa edad 14 at 17 ay naaresto sa isang boarding house sa Tagum City. Sa kanila nakuha ang laptop at cellphone ni Sofia at isang kutsilyong may bakas ng dugo. Kinabukasan noong July 10, 2025,
Ang ikatlong suspect naman na 15 years old na itinago sa pangalang Ryan ay nahuli sa barangay Mankilam, Davao de Oro matapos ang follow-up operation. Makalipas naman ang 3 araw noong July 13, 2025, ang ikaapat na suspect na si Roylan Gabriel Ampan na kilala sa pangalang Roy Roy ay isang 18 years old na lalaki na mula sa barangay Kaningag, Caraga, Davao Oriental ay naaresto sa Davao City dala ang kalibre 38 revolver. Ayon sa mga ulat, siya umano ang may dala ng baril at itinurong nagplano at nanguna sa krimen. Batay sa pag-iimbestiga, ang maaaring motibo ng mga salarin ay pagnanakaw ng pera at gadgets. At dahil nagising umano ang biktima kung saan nakita ang mukha ng mga sospek, napilitan silang saksakin si Sofia para hindi makapagsumbong. Ayon naman sa pahayag ng 17 years old, nagawa lang niyang magnakaw para masuportahan umano ang kanyang live-in partner na kasalukuyang buntis. Samantala, ayon naman sa ibang ulat, may posibilidad na ginawa ito ng 4 bilang initiation para sa isang grupo. Ngunit sa kabila ng motibo, walang sapat na dahilan para patayin si Sofia ng ganun kalupit. Sa patuloy na pag-iimbestiga at pagsusuri sa pagkakakilanlan ng mga sospek, 3 sa kanila na pawang mga menor de edad ay pinaniniwalaang galing sa Maragusan, Davao de Oro. Inamin nilang nakapagnakaw na rin sila sa iba pang bahay. Sa kabila ng mga natuklasan at ginawang krimen ng mga menor de edad, ayon sa batas, sila ay isa sa ilalim muna sa discernment process sa ilalim ng pangangasiwa ng City Social Welfare at Development Office o CSWDO. Dahil sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga batang may edad 15 pababa ay hindi maaaring panagutin bilang kriminal. Sa edad 15 hanggang 18 years old, kailangan munang patunayan kung may discernment o naiintindihan nila na ang kanilang ginawa ay mali. Kung mapatunayang may discernment, maaari silang kasuhan. Kung wala, sila isa sa ilalim lamang sa intervention program o rehabilitation. Ang 18 years old naman na si Roylan Ampan ay nahaharap sa kasong robbery with homicide at illegal possession of firearm, mga kasong maaaring humantong sa habang buhay na pagkakabilanggo. Samantala, dahil sa malupit na pangyayari kay Sofia at ang mga salarin ay pawang mga menor de edad, bumaha sa social media ang mga komento ng pagkadismaya, galit at panawagan ng hustisya. Ang ilan na nga sa mga komento ng netizen ay, 3 menor de edad ang sangkot pero hindi agad makakasuhan? Hindi ba karapat-dapat na maparusahan ang gumawa ng ganitong kabigat na krimen? Hustisya para kay Sofia, babaan ng age of criminal responsibility. Maliban dito, may lumabas na rin ng mga petisyong online na naglalayong amyendahan ng juvenile justice law, partikular sa mga kasong may karahasang lubhang matindi tulad ng pagpatay. Ayon sa mga netizens at ilang mambabatas, hindi sapat ang rehabilitasyon para sa ganitong antas ng krimen. Para sa marami, ang trahedyang sinapit ni Sofia ay hindi lang kaso ng pagnanakaw at pagpatay. Ito ay simbolo ng mga kahinaan sa ating sistema. Ang ilan pa nga dito ay ang kakulangan ng maagang edukasyon sa tama at mali, ang kawalang takot sa batas, at ang batas na tila mas pinapaboran ang salarin kaysa sa biktima. Si Sofia ay hindi lamang isang pangalan sa balita. Isa siyang anak, kaibigan, estudyante, at mamamayang may pangarap. Ang kanyang pagkamatay ay hindi dapat mauwi sa katahimikan. Sa bawat magulang, guro, at kabataan, sana'y magsilbing babala ito. Na ang isang maling hakbang ay maaring pumatay ng isang buhay at ang kawalang disiplina sa murang edad ay maaring magdulot ng trahedyang hindi na mababawi. Sa bawat lider, mambabatas at tagapangalaga ng batas, naway hindi ito baliwalain. Sapagkat ang tunay na hustisya ay hindi lang pagkakakulong, kundi ang pagkilala sa halaga ng buhay at ang paninindigan na dapat managot ang sino mang gumawa ng kasamaan anuman ang edad. Hustisya para kay Sofia, hindi lang ito sigaw ng kanyang pamilya. Ito ay panawagan ng isang bansang pagod na sa karahasan at gutom na sa tunay na katarungan.
Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Sofia Marie Coquila. Ako po si G. Maraming salamat.